Ang matinding pagnanasa ay nagtutulak sa isang tao na gumawa ng kasalanan. At kung minsan ang maling pagnanasa ay humahantong pa sa isang karumal-dumal na pangyayari. Alam ko yan dahil minsan ko nang naranasan yan sa kamay ng isang nilalang na noon ay inaakala kong gawa lamang ng malikot na imahinasyon ng tao. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Ellie. Kasalukuyan po akong nakatira dito sa Maynila, ngunit ako po ay tubong Tarlac. Matagal na po akong nakasubaybay sa mga channel ninyo, Sir Jupiter, at sa wakas ay nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na ibahagi ang isang karanasang nagpabago sa pananaw ko sa buhay. Nangyari ang kwentong ito nung nakatira pa ako sa Tarlac. Dati akong empleyado sa isang restaurant. Ngunit nang dahil sa pandemic ay nagsara yun. Dahil doon ay pinasok ko ang mundo ng pagiging delivery rider. Iba't ibang app ang pinasukan ko. Naibago ako at nahirapan noong una, ngunit hindi nagtagal ay nagustuhan ko na rin ang trabahong yun. Lalo na nang may nagsimula ng makakilala sa akin. Kinuha pa nga ng iba ang cellphone number ko at personal na nila akong tinatawagan kung may ipapabili sila o ipadadala. Nang matapos ang pandemic ay naisipan kong bumalik sa pagtatrabaho sa restaurant. Pero napag-isip-isip ko na ayos na ang pagiging delivery rider. Bukod sa nalilibang ako ay hawak ko pa ang oras ko. Natutugunan na rin naman ito ang mga pangunahing pangangailangan ko. Mag-isa lang kasi ako sa buhay. Maaga kasi akong naulila sa magulang at ang mga kapatid ko naman ay may kanya-kanya na ring mga buhay. Isang hapon matapos akong magmerienda ay may pumasok na booking sa isang delivery app ko. Hindi yun kalayuan at eksaktong nasa tapat na rin naman ako ng fast food kung saan nakarequest ang order. Kaya naman kinuha ko na yun at kaagad na binili ang pagkaing order ng kliyente. Mataas ang sikat ng araw ng mga oras na yon, ngunit paglabas ko dala ang mga order, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan na parang pinipigilan ako nito na tumuloy sa pupuntahan ko. Pero hindi ako mapamahing tao, kaya naman isinuot ko ang aking kapote at umalis para ihatid ang order sa booking. Sa dulo ng isang barangay ko natagpuan ang address na nakapin sa app. Medyo madilim doon dahil sa naglalakihang mga puno at may parte doon na maggubat na. Wala na rin akong nakitang mga kabahayan sa paligid maliban sa lumang bahay na yari sa bato. May luma at kupas na tarpulin sa harapan noon na nililipad ng hangin. Binasa ko yun at naisip kong marahil ay tindahan yun o gawaan ng mga frozen foods. Mga presyo kasi ng tosino, longganisa at iba pa ang naroon. Subalit wala akong nakitang mismong pangalan ng kumpanya o negosyo. Kapansin-pansin rin ang bintana doon na gawa sa salamin at natatakpan ng mga lumang dyaryo. Paghinto ko sa tapat noon ay eksaktong tumila naman ang ulan. Kakatok na sana ako sa pinto nito nang makatanggap ako ng message galing sa nag-order. Umikot daw ako sa likod at doon ang pinakapintuan ng bahay. Kaya naman matapos i-center stand ang aking motor at kunin ang susi nito ay naglakad ako sa likod ng bahay, dala ang mga orders. Nakita ko kaagad ang isang pintuang gawa sa kahoy. May tagpina ng mga retaso ng plywood ang pinto at kupas na ang dilaw nitong pintura. Nag-alangan pa ako. Pero muli akong nakatanggap ng message mula sa nag-order. Nagmamadali na ito kaya naman kumatok na ako at unang katok ko pa lang ay bumukas na ang pinto. Pagbukas ng pinto ay kaagad kong nasamyo ang isang matapang at nakasusulasok na amoy. Hindi ko maipaliwanag pero parang amoy yun ng nabubulok na isda. Napatakip ako ng ilong at napaatras, ngunit kaagad ko ring tinanggal yun nang lumabas ang isang morenang dalaga.
Ayaw kong ma-offend ang babae at pag-isipan ako ng masama. Mahaba ang tuwid nitong buhok at kapansin-pansin ang makapal nitong mga kilay. Ngunit kahit ganoon, bagay naman yun sa kanyang mukha. Ngunit ang hindi ko nagustuhan ay ang matalim at pailalim nitong pagtingin sa akin. Hindi rin ito kumukurap at titig na titig lamang sa aking mukha. Binati ko siya bilang paggalang kagaya ng palagi kong ginagawa sa iba ko pang mga customer. Ngunit hindi siya nagsalita. Kinuha lamang niya ang mga ipinabili at iniabot ang bayad. Binilang ko yun at nagulat ako nang mabilang na malaki ang sobra sa iniabot niyang pera. Ibabalik ko sana ang sobra nang biglang pumasok ito at pabalibag na isinara ang pinto. Pagkatapos ay nakatanggap ako ng mensahe sa delivery app. Mula yun sa kanya at sinabi niya doon na tip na raw niya sa akin ang sobra. Umulan raw kasi at siguradong nahirapan ako papunta doon. Napangiti ako nang mabasa yun. Mabait naman pala siya. Naisip ko noon na baka ganoon lang talaga siya kung tumingin. Kaya naman sumigaw ako ng salamat bago umalis sa lugar na yun. Nakakuha pa ako ng 2 booking noong hapong iyon bago ako tuluyang umuwi para magpahinga. Ngunit pag-apak ko sa loob ng bahay namin ay biglang umikot ang aking paningin. Napahawak ako sa dingding at binaybay ko yun papunta sa lababo. Kumuha ako ng tubig at uminom. Ngunit bigla namang sumakit ang tiyan ko. Nagsimula rin akong pagpawisan ng malamig. Ramdam ko ang pagtulo ng butil-butil na pawis mula sa aking noo na sinabayan ng pagpilipit ng aking tiyan. Muli akong uminom ng tubig. Ngunit hindi ko pa nauubos ang laman ng baso nang tuluyan ng umikot ang sikmura ko. Naramdaman kong umangat ang lahat ng laman ng tiyan ko. Mabuti na lamang at nakabaling ako sa lababo at doon nasuka. Suka ako ng suka noon. Sa buong buhay ko, doon lang ako nasuka ng ganoon kalala. Nagpatuloy ako sa pagsuka hanggang sa wala na akong maisuka. Binuksan ko ang gripo at nanlaki ang mga mata ko nang may makitang gumagalaw sa sukang naipon sa lababo. Kinusot ko ang aking mga mata. Ngunit nawala ang mga gumagalaw na bagay doon na tila mga insekto. Dinutdut ko pa ng daliri ko ang suka, ngunit wala talaga. Lilinisin ko na sana ang lababo nang muli akong nakaramdam na masusuka ako. Napigilan ko yun, pero sa pagkakataong yun ay nagpasya na akong pumunta sa ospital. Nag-message ako sa girlfriend ko. Wala kasi akong kasama at hindi ko na kayang magmotor noon. Mabilis niya naman akong pinuntahan at sinamahan sa ospital. Pagdating namin doon ay kaagad akong naasikaso sa emergency room. Subalit, nakapagtatakang wala silang nakitang mali sa mga resulta ng lab test ko. Bukod daw sa dehydrated ako ng kaunti, ay wala naman daw mali sa akin. Kaya naman, niresitahan na lang ako ng para sa pagsusuka at pinauwi na lang. Pero hindi mapalagay ang girlfriend ko noon. Tinawagan niya ang mama niya at pinapunta sa bahay. Mapamahiin ang mama ng girlfriend ko. At palagi nitong bukang bibig na nakakaramdam rin daw ito ng masasamang elemento sa paligid. Nakahiga ako sa mahabang upuan nang dumating ito sa bahay. Kasusuka ko lang ulit noon at pakiramdam ko ay hinang-hina ako. Umupo ako nang makita siya at pagkakita pa lamang niya sa akin ay kaagad niyang sinabi na nausog raw ako. Tinanong niya ako kung sino-sino ang mga nakasalamuha ko noong araw na yun, ngunit sa dami ng mga taong nakilala at nakausap ko noon ay hindi ko sila lahat maalala. Kaya naman inutusan niya ang girlfriend ko na kunin ang damit na isinuot ko maghapon. Pagkatapos ay sinabi niyang ilagay yon sa isang malaking kaserola at pakuluan. Nagtanong ako kung para saan yun at sinabi niyang ang pinagpakuluan noon ang ipupunas sa buo kong katawan. Yun daw ang paraan para makontra ang usog
na hindi alam kung sino ang may gawa. Ang totoo, hindi ako naniwala sa kanya ng mga oras na yon. Alangan pa ako nang ipupunas na sa akin ang pinagpakuluan ng aking damit. Ngunit, sa maniwala kayo o sa hindi, nang mapunasan ang mga braso at binti ko, biglang gumaan ang pakiramdam ko. Nawala ang pagpapawis ko at ang paghilab ng aking tiyan. Hindi na rin ako nasusuka at bumalik ang aking lakas. Nagpasalamat ako sa kanya. Ngumiti lamang siya bilang tugon. Tinanong ko siya kung sino ang maaaring gumawa sa akin noon, ngunit hindi rin daw niya alam. Binilinan na lamang niya ako na mag-ingat. Marami pa rin daw mga aswang sa paligid at ang iba ay naghihintay lang na makapambiktima ng hindi halata. Mainit raw sa mata ng mga aswang ang mga kagaya kong mahitsura at may magandang pangangatawan. Mas malusog at makinis, mas masarap raw tingnan para sa mga ito. May kilabot akong naramdaman nang sinabi niya yon, pero binaliwala ko rin dahil hindi naman ako kumbinsido. Moderno na ang panahon at pakiwari ko noon ay hindi totoo ang mga aswang. Halos hating gabi na nang umalis ang girlfriend ko at ang mama niya. Patulog na ako noon nang makarinig ako ng kaluskos sa kusina. Wala akong pusa at sa pagkakaalam ko, wala ring pusa na umaaligid sa bahay. Kaya naman tumayo ako para tingnan kung ano yun. Ngunit pagdating ko doon ay nakarinig ako ng tila gumapang sa dingding sa labas. Masusi kong sinundan ng tunog at pumunta yon sa bubong. Bungalow lang ang bahay ko at walang kisame. Kaya kitang-kita kong lumundo ang pamakuan ng mga yero nang dahil sa kung anong umakyat doon. Sisigaw sana ako nang makarinig ako ng nakakangilong tunog mula doon. Parang may ikinikiskis sa bubungan na kung ano. Pagkatapos ay nakarinig ako ng mahina ngunit nakakakilabot na pagtawa ng isang babae. At matapos yun ay isang malakas na kalabog mula sa bubungan ng muntik nang magpatalon sa akin. At pagtingin kong muli sa bubong ay hindi na iyon nakalundo. Tumigil na rin ang nakakangilong tunog at mga kaluskos. Hindi ko alam kung ano ang gumawa noon. Ngunit hindi naman ako natakot. Siniguro ko lang na nakalak lahat ng bintana at pinto at pagkatapos ay natulog na ako. Naging mapayapa naman ang pagtulog ko. Parang walang nangyari sa akin noong nakaraang gabi. Kaya naman matapos mag-agahan ay nagsimula na ako sa aking trabaho. May mga natanggap akong text at tawag ng mga magpapadeliver at magpapabili. Inuna ko muna ang mga yon at matapos ang tanghalian ay muli akong tumanggap ng booking mula sa delivery app. Habang namimili ako sa mga naroon ay nakita kong muli ang pangalan ni Chelsea. Yun din ang address at pareho ang order sa Chelsea na nagbigay sa akin ng malaking tip. Kaya naman kinuha ko na yun at binili ang mga pagkaing order nito. Maaliwalas ang langit noon at mabilis akong nakarating sa kanila. Kaagad na akong pumunta sa likuran ng bahay at doon ay kumatok. Mabilis na bumukas ang pinto at muli akong napatakip ng ilong at napaurong. Parang mas tumapang ang masangsang na amoy mula doon. Ngunit kaagad kong inayos ang aking mukha nang lumabas na si Chelsea. Kakaiba siya kaysa noong unang beses ko siyang makita. Maaliwalas ang mukha niya at bagay na bagay sa kanya ang suot niyang kulay dilaw na mini dress. Binati ko siya at bumati siya pabalik ng nakangiti. Iniabot ko sa kanya ang order niya. Kinuha niya iyon at pagkatapos ay iniabot niya sa akin ang bayad bago magpasalamat. Sabay sabing pinasobrahan na niya yun bilang tip sa akin.
Nagpasalamat ako at pagkatapos nagpaalam na. Ngunit nagulat ako nang bigla niya akong hawakan sa kamay tapos ay niyaya niya akong pumasok sa kanila. May ibibigay pa raw siya sa akin kung papayag akong pumasok doon. Sinabi niya yon sa pinakamalambing na tinig na kaya niya. Tiningnan ko siya. Pero naisip ko noon na hindi ko yun dapat gawin, kaya naman tinanggihan ko ang kanyang alok. Nakita ko kung paanong nawala ang ngiti sa mukha niya noong mga oras na iyon. Nagsalubong ang mga kilay niya at huminga siya ng malalim. Ipinaliwanag ko naman sa kanya na hindi na yun kasama sa trabaho ko. Humingi ako ng paumanhin at pagkatapos ay mabilis akong naglakad papunta sa aking motor. Na-start ko na ang motor ko noon nang marinig ko ang boses niya. Napatingin ako sa kanya. Humahango siya mula sa likuran, dala ang isang puting supot na tila may lamang kahon. Iniabot niya yun sa akin at pagkatapos ay mabait na humingi ng paumanhin. Wala naman daw siyang intensyon na masama. Gusto lamang daw niyang makipagkaibigan. Tinanong ko kung ano ang laman ng supot. Sobra daw iyon sa mga nagawa niyang siomay. Bagong luto pa at espesyal daw ang mga yun. Wala nga lang toyo mansi at chili garlic oil, kaya ako na raw ang bahalang gumawa ng sausawan ko. Tatanggihan ko sana yun nang bigla niya yung isabit sa manibela ng motor sabay takbo palayo. Lumingon pa siya at ngumiti ng pagkatamis-tamis bago muling tumakbo pabalik sa likod ng bahay. Pero may napansin akong kakaiba sa mga mata niya noon. Hindi ko alam kung dala lang ng pagod yun, pero parang purong itim lamang ang mga mata niya nang huling tingnan ako. At parang may nakita akong mga pangil nang ngumiti siya sa akin. Napatingin ako sa plastic na isinabit niya sa motor ko. Kinuha ko yun na talagang mainit-init pa yun. Sinilip ko ang laman noon at napangiti ako nang makita ang naglalakihang mga siomay. Naisip kong baka namalikmata lang ako sa nakita ko sa kanya noon. Kaya naman umalis na ako. Nakakuha pa ako ng 3 booking noong hapong yun bago tuluyang umuwi para magpahinga. Pag-uwi ay kaagad akong nagsaing at ipinatong ko sa paluto ng kanin ang mga siomay. Napakabango ng mga yun at talagang nakakaganang kumain. Gumawa ako ng sausawan at simulan ko na yung lantakan. Malaman at makatas ang siomay ni Chelsea. Hindi ako mahilig sa ganoong mga pagkain, pero hindi ko mapigilan ang sarili kong kainin yun. Naparami ako ng kain noong gabing yon at talagang busog na busog ako. Ngunit kahit ganoon na ang nararamdaman ko ay parang gusto ko pa ng siomay ni Chelsea. Ngunit habang naghahanda na ako ng mahihigaan, bigla akong nasuka. Sinubukan ko pang pigilan yun ngunit parang tubig yung sumirit mula sa aking bibig. Dali-dali akong tumakbo sa lababo at doon ay muli akong nagsuka. Kita ko ang mga tipak ng siomay at napaurong ako nang makitang gumagalaw ang mga yun. Napalunok ako at kinusot ko ang aking mga mata at pagtingin ko muli sa lababo ay wala naman ako nakitang tipak ng mga siomay. Gumaan na rin ang pakiramdam ko noon at bumalik ako sa higaan at nilinis ko yun. Naisip kong kailangan ko nang matulog dahil kung ano-ano na ang nakikita ko. Ngunit noong gabi ring yun ay nahirapan akong matulog. Pagod ang aking katawan sa maghapong trabaho, ngunit paikot-ikot lang ako sa higaan. Nakakaidlip ako, ngunit kapag tumitingin ako sa orasan ay ilang minuto lamang ang lumilipas. Hanggang sa sumapit na ang 3:00 ng madaling araw. Bahagyang nakaidlip na ako noon nang bigla akong magising. Ngunit sa hindi ko malamang dahilan ay hindi ko maigalaw ang katawan ko. Sinubukan kong gumalaw at tumayo, ngunit walang nangyari. Maya-maya ay nakarinig ako ng babaeng humahalakhak.
Lumakas ang kabog ng dibdib ko at narinig ko ang malalim kong paghinga. Hanggang sa bigla na lang lumitaw sa harapan ko ang isang nilalang na may mahaba at gulugulong buhok. Nakatukod ang mga braso niya sa gilid ng aking ulo at halos isang dangkal lang ang layo ng mukha niya sa akin. Hindi ko maaninag ang mukha niya, ngunit kitang-kita ko ang pulang mga mata nito na tila umiilaw. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang mainit na likidong gumapang mula sa aking baba hanggang sa aking leeg. Nang hilakbot ako noon, lalo na nang makitang laway pala yun ng nilalang na nasa harapan ko. Gusto kong sumigaw noon, ngunit maging yun, hindi ko magawa. Hanggang sa bigla na lamang akong napabalikwas mula sa pagkakahiga. Tagaktak ang aking pawis at grabe ang paghabol ko sa aking paghinga. At napanganga na lamang ako nang makitang mataas na ang sikat ng araw. Napahilamos ako ng mukha at kinapakapa ko ang aking katawan. Kinilabutan ako nang mahawakan ng malagkit na likido sa aking leeg. Dali-dali akong tumakbo sa banyo at kaagad na naligo habang iniisip ang maaaring paliwanag sa nangyaring yun. Panaginip yun, pero hindi ko alam kung totoo o kung panaginip nga lamang ba iyon. Hindi ako mapalagay. Tinawagan ko ang girlfriend ko at ikinwento ko sa kanya ang nangyari. Ngunit sinabi niya na maaaring panaginip nga lang yun at baka sarili kong laway ang nasa lieg ko noon. Napaisip ako. Hindi ako kontento sa sinabi niya pero yun lang ang lohikal na paliwanag sa nangyaring yun sa akin. Kaya naman binaliwala ko na yun at naghanda na para sa trabaho. Lagpas sa 12:00 na ng tanghali noong lumabas ako ng bahay para magtrabaho. Kumain muna ako sa isang karinderya bago ko binuksan ang delivery app para kumuha ng booking. Sunod-sunod ang paglabas ng mga requests at muli ay nakita ko ang address ni Chelsea. Tiningnan ko yun at siya nga. Naisip kong mabibigyan na naman ako ng tip kung sakali. At binalak ko noon na bumili ng siomai sa kanya. Napakasarap kasi talaga noon kaya naman tinanggap ko ang booking at binili ang palagi niyang order. At pagkatapos ay dumiretso na ako sa kanila. Pakatok pa lamang sana ako sa pinto niya nang bigla yung bumukas. Naroon pa rin ang masangsang na amoy na nagpaasim ng mukha ko. Lumayo ako at pagkatapos ay lumabas na siya. Medyo natigilan nga lang ako at hindi ko naiwasang tingnan siya mula ulo hanggang paa. Paano ba naman kasi? Napakaikli ng suot niyang shorts at halos lumuwa na ang kanyang dibdib sa kanyang sando. Iniabot niya kaagad ang bayad sa akin at nakahiwalay na doon ang 200 na tip. Kinuha ko yun pero kaagad din niyang kinuha ang kamay ko. Pero mabilis ko yung binawi at iniabot ang kanyang ipinabili. Nagsalubong ang mga kilay niya matapos yun. Padabog niyang kinuha ang pagkain mula sa akin. Humingi naman ako ng paumanhin. Hindi ko naman gustong galitin siya at pastusin pero nagulat ako sa ginawa niya. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay bigla siyang ngumiti. Patatawarin daw niya ako kung papasok ako sa loob ng bahay nila. May iba pa raw siyang ibibigay sa akin bukod sa tip at sinabi niya yon habang marahan na hinihimas ang kanyang hita at nakatingin ng malagkit sa akin. Pero isang malakas na hindi ang naging sagot ko. Muling sumama ang mukha niya. Ngunit hindi ko na iyon pinansin at nagpaalam na ako sa kanya. Ngunit kagaya noong una, humabol sa akin dala ang isang supot ng siomai, sabay tanong sa akin kung masarap daw ba yun. Tiningnan ko muna siya noon bago ko itinango ang aking ulo. Ngumiti siya. Sinabi niyang balak niyang ibenta yun at masaya raw siyang marinig na nagustuhan ko yun. Tumango lamang akong muli sabay start ng motor. Bigla namang hiningi niya ang number ko. Balak raw niyang idaan sa mga delivery app ang mga produkto niya at dahil raw mapagkakatiwalaan ako ay ako na lang ang kukunin niyang delivery rider.
Bibigyan na lang daw niya ako ng malaking tip. Humingi rin siya ng paumanhin sa inasal niya kanina. Napopogian lang daw siya sa akin at hindi niya napigilan ang sarili. Napangisi at napakamot na lang ako ng ulo sa sinabi niyang yun. Pero dahil trabaho naman ang habol ko, talagang malaki siya magbigay ng tip, ibinigay ko na lang sa kanya ang cellphone number ko. Pagkatapos noon ay isinabit niyang muli ang plastic ng siomay sa manibela ng motor ko bago tumakbo pabalik sa likuran ng kanyang bahay. Tiningnan ko ang laman ng plastic at yun na yun din ang siomay na ibinigay niya sa akin noong nakaraang araw. Matapos yun ay naging normal ang mga sumunod na oras. Medyo ginabi lang ako ng uwi noon dahil may mga delivery pa akong nakuha mula sa mga dati ko ng mga kliyente. Sinundo ko rin ang girlfriend ko noon at kumain pa kami sa labas. Nakalimutan ko na ang tungkol sa siomay ni Chelsea noon at naalala ko na lang yon nang makarating ako ng bahay. Tiningnan ko kung panis na yon pero hindi pa naman. Kaya naman ininit ko yun at kinain. Napakasarap talaga noon, Sir Jupiter. Hindi ko maipaliwanag pero yun na ata ang pinakamasarap na siomay na nakain ko sa buong buhay ko. Sinabi ko sa girlfriend ko ang tungkol doon at sinabi niyang mag-ingat ako sa mga bigay-bigay. Pero wala akong pakialam. Masarap yun at hindi ko namalayan na naubos ko na pala iyon lahat. Lumipas ang mga araw, Sir Jupiter. At magmula noon ay araw-araw nang nagte-text sa akin si Chelsea. Araw-araw niya akong kinukumusta ngunit hindi ko naman yun sinasagot. Sumasagot lamang ako tuwing may ipapabili siya o ipapadeliver. At bawat punta ko sa kanila ay hindi siya pumapalya sa pagbibigay sa akin ng tip at ng mga siomay. Pero doon na ako nagsimulang magtaka. Puro siomay na lang kasi ang ibinibigay niya sa akin. Isang araw tinanong ko siya kung bakit ganoon. Pero yun lang daw ang produktong mayroon siya. Naitanong ko rin kung may kasama ba siya sa bahay, ngunit umiling lamang siya. Wala raw ibang tao doon maliban sa kanya. At ang paskil sa labas ng bahay nila ay matagal nang nakasabit doon. Nagsisimula pa lamang daw siyang magnegosyo at siomay ang naisip niya. Lumapit siya sa akin, Sir Jupiter. Hinawakan niya ang mga kamay ko at inilapit ang mukha sa akin. Maganda talaga siya. Pero alam ko sa sarili ko na mali ang sitwasyong yun. Kaya naman inalis ko ang mga kamay ko mula sa pagkakahawak niya at umatras ako. Inunahan ko na siya at humingi ako ng pasensya. Sinabi kong mayroon na akong girlfriend. Nilinaw ko sa kanya na handa akong tumulong sa kanya sa delivery kahit hindi na niya ako bigyan ng tip. Pero hanggang doon lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Namilog ang mga mata niya at kahit sa titig lang ay ramdam ko ang galit sa mga matang iyon. Nagbuntong hininga siya at naglakad palapit sa pinto ng bahay. At bago siya pumasok ay sinabi niyang, mag-iingat raw ako. Lalo na raw ang girlfriend ko. Marami raw kasing masamang loob sa ngayon. Matapos yun ay mabilis siyang pumasok at pabalibag niyang isinara ang pinto. Wala na akong nagawa noon kung hindi ang mapailing. Paalis na ako nang maramdaman kong parang may nakatingin sa akin mula sa likuran. Lumingon ako pabalik sa bahay at naaninag ko siya mula sa isang bintana. Nakatitig siya sa akin habang nanlilisik ang mga mata sa galit. Kusang gumalaw ang mga paa ko noon sa takot. Dali-dali akong tumakbo papunta sa aking motor at dali-dali kong nilisan ang lugar na yon. Ikinwento ko yon sa aking girlfriend at sinabihan niya akong huwag na akong babalik doon. Ipinabura na rin niya sa akin ang number ng babaeng yon at ginawa ko naman yon. Oo, malaki ang tip na ibinibigay ni Chelsea pero parang hindi na normal at nakakatakot na ang kanyang mga ikinikilos. Noong gabing yun ay nahirapan na naman akong matulog.
Paikot-ikot lang ako sa higaan at tuwing pipikit ako, pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Kaya naman umupo na lamang ako at kinuha ko ang cellphone ko para magpaantok. Nang biglang makarinig ako ng pumakatok sa pinto. Tiningnan ko kung anong oras na. 1:00 ng madaling araw noon. Bigla rin namang nawala ang pagkatok. Kaya naisip kong baka guni-guni ko lamang yun. Nagpatuloy ako sa paggamit ng cellphone nang marinig kong muli ang pagkatok. Dito na ako tumayo. Lumapit ako sa pinto at tinanong kung sino ang naroon. Ngunit sa halip na sumagot ay lalo lamang nitong nilakasan ang pagkatok. Lumakas yun ng lumakas hanggang sa parang masisira na ang pinto. Sumigaw ako at hinilingan ang kung sino mang naroon na tumigil na. At pagkasabi ko noon ay mabilis nga iyong tumigil. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Papakinggan ko sana kung naroon pa ang gumawa noon nang makarinig ako ng mahina at matinis na pagtawa ng isang babae. Nagtayuan ang mga balahibo ko noon at napaurong ako palayo sa pinto. Nang isang malakas na kalabog ang halos magpalabas ng puso ko sa aking dibdib. Ngunit pagkatapos rin noon ay hindi na nasundan pa ang ingay na yun. Yun nga lang po ay hindi na ako nakatulog pagkatapos noon, Sir Jupiter. Hinintay ko na lang ang umaga at kaagad akong nag-report sa aming barangay. Titignan sana nila ang CCTV footage sa aming kalsada. Ngunit maging sila ay kinilabutan nang mapanood ang footage. May kumuha kasi ng kamera. Itinutok yun sa isa sa mga mata nito bago tuluyang maging itim ang buong screen. Pinuntahan namin ang pwesto kung nasaan ang kamera at nagulat sila nang makitang wala na ito doon. Tiningnan pa nila ang ibang footage pero wala silang nakitang tao sa lahat ng footage na yon. Nangako na lang sila sa akin na mas paiigtingin pa ang pagro-ronda doon at tatawagan ako kapag may nakita na silang suspect. Kaya naman umuwi na lang ako at nagpasyang magpahinga muna. Sinabihan ko ang mga nag-message sa akin na hindi muna ako magtatrabaho noong araw na yon. Pinapunta ko ang girlfriend ko at pinagluto niya ako ng masarap na ulam ng gabing yon. Pero hindi ko alam kung bakit hinahanap-hanap ko ang siomai ni Chelsea noon. Hindi ko malimutan ang linamnam ng pagkain yon. Lumipas ang mga araw, hindi na ako nakatanggap ng mensahe mula kay Chelsea. Maging sa delivery app ay hindi ko na siya nakikita. Minsan napadaan ako sa bahay nila ngunit hindi ako tumigil. Naisip kong mas maganda na yun, lalo na at kakaiba na ang ipinakita sa akin noong huli. Hanggang sa isang gabi habang nagpapaantok ako ay biglang nag-ring ang cellphone ko. Numero lang ang nakita ko doon, ngunit pamilyar yun sa akin. Numero yun ni Chelsea. Hindi ko yun sinagot. Tumingin ako sa orasan at napakunot ako ng noo nang makitang lagpas 12:00 na pala. Tinitigan ko muna ang cellphone ko. Nagbuntong hininga at saka ko inilapag yun sa aking tabi at humiga. Pero hindi ko pa naipipikit ang aking mga mata ay biglang tumunog muli yun. Si Chelsea ulit ang tumatawag. Muli ay hindi ko yun sinagot. Ibababa ko na sana muli ang cellphone nang isang mensahe ang biglang dumating. Binasa ko yun. Galing yun kay Chelsea at humihingi ito ng tulong. Muli siyang tumawag at sa pagkakataong yun ay sinagot ko na ito. Garal-gal ang boses niya at parang hinihingal. Malalim ang bawat hinga niya at sinusundan yun ng malakas na pag-ubo. Inaatake raw siya ng hika at sa kasamaang palad ay naubos na ang gamot niya. Magpapabili raw sana siya. Wala raw kasi siyang ibang maisip na maaaring pakiusapan. Balak ko sana siyang tanggihan noon, Sir Jupiter. Pero naisip ko rin na kung may mangyayaring masama sa kanya ay kasalanan ko yun.
Kaya naman sinabi ko sa kanya na isend sa akin ang pangalan ng gamot at ako na ang bahalang bumili. Kaagad naman niya yung ginawa. Nagpabili rin siya ng ilang pagkain. Nagugutom na rin daw siya. Bibigyan na lang daw niya ako ng malaking tip pagdating ko doon. Mabilis akong kumilos at nagpalit ng damit. Pagkatapos ay naghanap ako ng butika na mapagbibilhan ng gamot. Sarado na ang karamihan. Mabuti na lang at nakaabot ako sa isa. Nakabili ako ng mga gamot at pagkatapos ay binili ko naman ang pagkaing ipinabibili niya sa akin. Palabas na ako ng convenience store noon nang biglang gumuhit sa kalangitan ng kidlat na sinundan ng dumadagundong na kulog. At pagkatapos noon ay ang malakas na pagbuhos ng ulan. Naisip kong suungin na yon, ngunit naisip ko ring mapanganib yon dahil madilim na at talagang napakalakas ng ulan. Kaya naman nag-message ako kay Chelsea at sinabing baka malate ako ng dahil doon. Nag-reply naman siya ng ayos lang at nagpasalamat. Mga 10 minuto rin ang itinagal ng ulan na yon at sinabayan ng mga pagkidlat at pagkulog. Nung humina na ay kagad na kong sumampa sa aking motor. Ngunit ayaw namang mag-start ng motor ko. Ilang beses kong sinubukan ngunit ayaw talaga. Napakamot na lang ako ng ulo. Bumaba ako at narinig ko ang gwardya ng convenience store. Nakangisi ito habang sinasabing parang ayaw daw talaga akong paalisin. Una raw yung malakas na ulan at ngayon naman daw ay ang motor ko. Napatingin ako sa gwardya at naisip kong baka dapat ay hindi na ako tumuloy. Naalala ko yung mukha ni Chelsea noong huling beses na nagatid ako sa kanya at biglang kinilabutan ako. Pero kailangan niya ng tulong ng mga oras na yon kaya naman pinilit kong ayusin ang motor ko at makalipas ang ilang minuto ay nagawa ko iyong paandarin. Mabilis kong pinatakbo ang aking motor, ngunit pagdating ko sa barangay bago ang lugar ni Chelsea ay napansin kong walang kailaw-ilaw ang paligid. Naisip kong baka dahil yun sa malakas na pagulan. Dahan-dahan kong binaybay ang lugar na yun hanggang makarating ako sa bahay niya. Mabuti na lamang at kahit papaano ay may mga buhay na streetlights malapit doon. Nag-message ako kay Chelsea na naroon na ako sa labas nila pagkatapos ay umikot na ako sa likuran at kumatok. Ngunit nag-message siya at nagsabing pumasok na lang ako sa loob. Nanghihina na raw kasi siya at hindi makatayo. Masakit na raw ang likuran at dibdib niya. Sinabi kong iiwan ko na lang sa tapat ng pinto ang mga binili ko at babalikan na lang kinabukasan ang bayad. Ngunit kailangan daw talaga niya ng tulong dahil nahihirapan na siya. Kaya naman kahit ayaw ko ay napilitan na ako. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nang mabuksan ay kaagad na sumingaw ang malansang samyo na palagi kong naaamoy doon. Pero parang mas malala na yun. Parang may kasama ng amoy ng nabubulok. Tinakpan ko ang ilong ko ng aking kamay. Pagkatapos ay dahan-dahan akong pumasok. Medyo madilim ang loob at hindi ko alam kung bakit kulay pula ang mga ilaw na naroon. Napakarami ring mga plastic bags sa paligid at may iba pang nakasabit sa mga pader at kisame. May laman ng iba ngunit hindi ko makita kung ano. Tinawag ko siya at tinanong kung saan dadalhin ang mga pinamili ko. Nakakita ako ng lamesa at sinabi kong doon ko na iiwan ang gamot at pagkain. Ngunit narinig ko siya at sinabing dumiretso pa raw ako. Napabuntong hininga na lamang ako. Nagpatuloy ako sa paglakad at palala ng palala ang mabahong amoy hanggang sa makarating ako sa tapat ng isang silid na may malaking pintuan. Mayroong malalapad na plastik sa may pintuan noon na nagmistulang mga kurtina. Mula doon ay maaaninag ang kulay dilaw na ilaw sa loob nito. Ngunit natigilan ako nang mapansing may mga mantsa ang mga plastik na yon. Hindi ko masigurado pero parang mga talsik yun ng dugo. Kinutuban ako ng hindi maganda. Napaurong ako
Inilapag ko na sa sahig ang mga dala ko at balak ko na lamang tumakbo palabas noon. Nang hanginin ang malalapad na plastik ay may nakita ako sa loob ng silid na yun na tumawag sa atensyon ko. Gusto kong makasiguro kaya dahan-dahan akong lumapit doon at paghawi ko sa mga plastic bag ay nang hilakbot ako sa aking nakita. Mayroon doong isang malapad na lamesa at sa ibabaw noon ay napakaraming mga siomay. At sa tabi ng mga siomay na yon ay isang duguang binti ng tao at isang madungis na gilingan. Biglang bumaliktad ang sikmura ko noon, Sir Jupiter. Nasuka ako habang iniisip ang mga pagkakataong sarap na sarap akong kainin ang siomay na yon. Hindi ko rin lubos maisip kung bakit mayroong ganun doon. Muli akong napatingin sa lamesa. Naisip ko at umasa akong prank lang yun. Kaya naman nilapitan ko ang lamesa at tiningnan ng maigi ang mga naroon. Ngunit lalo lang akong kinalabutan at nandiri ng masigurong totoong mga karne ang naroon. Karne ng tao. Nanlambot ang mga binti ko sa takot at napasandal ako sa pader. Ngunit lalo akong kinain ng takot nang makita ko ng buo ang silid na yun. May ilan pang putol-putol na parte ng katawan ng tao ang nakasabit sa pader. Kasama na roon ang 3 ulo ng mga lalaking nakalabas ang mga dila. At muli akong nasuka nang makita ang 3 ari ng lalaki na nakabitin sa tabi ng mga ulong yun. Mabilis na ang aking paghinga at ngatal na ang aking buong katawan sa takot. Kinuha ko ang cellphone ko, ngunit nang dahil sa panginginig ko ay nabitawan ko yun, sumiksik yun sa ilalim ng isang tukador. Mabilis akong yumuko para kunin yun nang makarinig ako ng mga yabag na papalapit sa akin. Kagad akong tumayo at napasigaw ako nang makita si Chelsea na nasa patna ng pinto. Gulo-gulo ang kanyang buhok at tanging mga underwear lamang ang suot niya. Ngumiti siya sa akin na parang aso at pagpasok niya sa kwarto ay kaagad kong nakita ang naghahabaan niyang mga kuko sa kamay. Lalo akong nagsumiksik sa pader ng dahil sa takot. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin habang pinaglalaroan ng kanyang dilang kanyang mga labi. Sinabi niyang hindi naman daw sana aabot sa ganoon ang lahat kung una pa lang ay pumayag na akong pumasok sa bahay na yon. Gusto lang naman daw niyang magpalahi sa akin at hindi niya ako balak kainin. Napamura ako, minura ko siya at tinanong kung anong uri siya ng tao. Ngunit humalakhak lamang siya at sinabing hindi siya isang tao. Pagkatapos ay dumampot siya ng isang pirasong siomay at sinabing hindi na rin ako naiiba sa kanya. Dahil marami-rami na rin akong karni ng tao na nakain. Siya rin daw ang palaging dumadalaw sa akin tuwing gabi. Hindi raw niya kasi mapigilan ang sariling pagmasdan ako habang natutulog. Muling bumaliktad ang sigmura ko at nasuka ako sa aking kinatatayuan nang marinig yun. Humalakhak naman siya at pagkatapos ay sinabing handa naman daw siyang samahan ako kung gusto kong maging kagaya na lang niya. Sarap naman daw ako sa pagkain ng siomay na gawa sa tao. Kaya hayaan ko na lang daw siya na gawin akong katulad niya. Pero hindi. Ayoko. Sino ba naman ang gugustuhin maging halimaw? Lumipat ako sa kabilang pader. Sinundan niya ako ng tingin. Tumingin ako sa paligid ko at naghanap ng maaaring magamit panlaban. At isang kutsilyo lamang ang nakuha ko. Itinutok ko yun sa kanya, ngunit ngumisi lang siya at isinubo ang hawak na siomay. Muli siyang humakbang papalapit ng buong lakas kong itinulak ang lamesa papunta sa kanya dahilan para maipit siya noon sa pader. Dali-dali akong tumakbo palabas ng silid na yun dala ang kutsilyo. Bumalik ako kung saan ako pumasok, ngunit nakakadena na yun. Isang malakas na kalabog mula sa kwartong pinagmulan ko ang narinig ko at nakita kong nagtalsikan sa labas noon ang mga siomay at ang putol na binti ng tao. Kasunod ng mga yun ay ang paglabas ng isang nilalang na kahit kailan ay hindi ko pinangarap na makita. Malalim ang mga mata at pulang-pula ang mga yun. Mahahaba rin ang mga braso ng nilalang na yun na halos sayad na sa sahig. Umungal yun na parang isang leon, dahilan para lalong nanginig ang mga tuhod ko sa takot. Pero naisip ko noon na ayoko pang mamatay.
Kaya naman buong tapang akong tumayo ng tuwid at hinarap ang aswang. Tumawa ito ng pagkalakas-lakas at sinabing bibigyan pa niya ako ng pagkakataon. Lahian ko lang daw siya ay makakalabas ako ng walang galos sa lugar na yon. Pero sino ba namang siraulo ang papayag sa ganoong kondisyon, sa ganoong pagkakataon? Muli ko siyang minura at sumigaw ako ng malakas na hindi dahilan para magnitnit sa galit ang aswang. Tumakbo ito ng mabilis papunta sa akin at sa takot ko ay ibinato ko rito ang kutsilyong hawak ko. Tinamaan ko ito sa noo at bumaon doon ang kutsilyo. Bigla itong tumigil at doon na ako tumakbo papasok pa ng bahay. Binaybay ko ang daanan hanggang sa makarating ko sa parang sala ng lugar. May pintuan doon. Mabilis akong tumakbo papunta doon ngunit napasigaw na lamang ako sa dismaya nang makitang maging yun ay nakakadena. Inilipot ko ang mga mata ko at nakita ko ang napakalaking bintana na gawa sa salamin. Kasya ako doon. Yun na lang ang nakikita kong daan para makatakas sa impyernong lugar na yon. Isa pa, naroon sa tapat ang motor ko, kaya naman bumuelo ako. Tumakbo ako ng ubod ng bilis at pagkatapos ay tumalon ako sa bintana. Nabasag yun at nagawa kong makalabas, ngunit tumusok sa kanan kong braso ang isang malaking bubog dahilan para magkaroon ako ng malaki at malalim na hiwa doon. Pero hindi ko yun pinansin. Dali-dali akong tumakbo sa motor ko nang biglang tumalon si Chelsea sa pagitan ko at ng aking motor. Sinipa niya ang motor ko dahilan para tumalsik yun palayo. Ngumisi siya at pagkatapos ay kusang natanggal at nalaglag ang kutsilyong nakatarak sa kanyang noo. Bigla akong napakaripas ng takbo noon. Hindi ko na alam basta tumakbo na lamang ako palayo sa kanya. Napadpad ako sa kakahuyan sa likuran ng bahay niya pero wala na akong pakialam. Ang nasa isip ko na lamang noon ay makauwi ng buhay at hindi maging siomay kagaya ng mga lalaking naroon sa kanyang bahay. Ngunit may kadiliman ng lugar at hindi pa ako nakakalayo. Napatid na ako ng isang malaking ugat ng puno. Gumulong-gulong ako sa lupa pero kaagad din akong tumayo at muling tumakbo. Mabuti na lang at may nakasukbit na maliit na flashlight sa aking pantalon. Kinuha ko yon at yon ang ginamit kong ilaw. Pero hindi sapat yon. Muli akong natalisod ng isang malaking bato dahilan para muli akong gumulong at matumba. At pagkatapos ay naramdaman kong tumama ang ulo ko sa isa pang bato. Dumilim ang paningin ko noon. Halos habulin ko ang aking hininga at naramdaman ko na ang hapdi ng sugat sa aking kanang balikat. Pinilit kong buhatin ang aking katawan at nagtago ako sa likod ng isang puno. Tinutukan ko ng flashlight ang sugat at lalo akong nanghinang makitang sumisirit mula doon ang napakaraming dugo. Napasandal ako sa puno habang iniisip ang sunod kong gagawin nang biglang marinig ko ang boses ni Chelsea. Malambing niyang tinatawag ang pangalan ko at sinasabing hindi niya ako sasaktan. Huwag na raw akong tumakbo at mas mapapahamak lamang ako. Pero ramdam na ramdam ko noon na mas malagim ang naghihintay sa akin sa oras na mahuli niya ako. Kaya naman buong lakas akong tumayo at muling tumakbo palayo. Naramdaman ko sa likuran ko si Chelsea kaya mas binilisan ko pa ang pagtakbo. Hanggang sa maramdaman kong malapit na siya sa akin. Papalapit na rin sa akin ang nakakakilabot niyang tinig. Lalo ko pang binilisan hanggang sa nakalabas na ako ng kakahuyan at nakakita ako ng isang luma at sira-sirang kapilya. Biglang dumilim ang paningin ko at patuloy ang aking sugat sa pagdurugo. Kaya minabuti ko nang magtago sa loob noon. Isinara ko ang pinto at hinarangan iyon ng isang mahabang upuan na gawa sa kahoy. Sa gitna noon ay doon na ako tuluyang natumba. Umiikot at nagdidilim na ang paningin ko noon, Sir Jupiter. Gusto kong tumakbo pero wala nang lakas ang katawan ko. Narinig ko si Chelsea. Nasa tapat na siya ng pinto ng kapilya at tinatawag ang pangalan ko. Kaya niyang sirain yun kung tutuusin pero hindi niya ginawa. Narinig kong naglakad siya sa paligid ng maliit na kapilyang yun. Nakita ko siya sa mga bintana, ngunit hindi niya nagawang makapasok. Naisip ko noon na hindi niya kayang pumasok sa lugar ng pagsamba na yun. Hanggang sa unti-unting nawala ang mga yabag at kasabay noon ay tuluyan ng pagdilim
ng aking paningin. Noong mga oras na yon ay tanggap ko na kung mamamatay ako. Ngunit nagising akong muli. Ang mukha ng girlfriend ko ang una kong nakita. Niyakap niya ako at umiyak siya ng umiyak habang nagpapasalamat sa Panginoon na ligtas ako. Inilibot ko ang aking mga mata at nalaman kong nasa ospital na pala ako. Tinanong ko ang girlfriend ko kung paano ako napunta doon at sinabi niya na nakita ako ng matandang mag-asawa sa loob ng lumang kapilya sa kabilang baryo. Duguan raw ako at namumutla. Tumawag raw ang mga ito ng tulong at dinala ako sa ospital. 1.5 araw na raw akong walang malay at pabalik-balik na ang mga pulis doon. Tinanong ako ng girlfriend ko kung ano ang nangyari at isinalaysay ko sa kanya ng buo ang lahat. Hindi siya makapaniwala, pero sapat na siguro ang lahat ng galos na natamo ko sa habulan na yon para paniwalaan niya ako. Niyakap niya ako ng mahigpit at hindi ko napigilan ang sarili kong maluha. At nagpasalamat na rin ako sa may kapal dahil hindi niya ako hinayaan na mapahamak. Matapos ang araw na yon ay nakalabas naman din ako ng ospital. Dumiretso kami sa pulis para magsampa ng reklamo. Agad-agad namang umaksyon ang mga pulis at nagsagawa ng investigasyon. Noong hapong ding yon ay nagpasama sila sa akin sa bahay ni Chelsea. Ngunit pagdating namin doon ay natigilan pa ako. Bumalik sa isipan ko ang gabing yon at hindi ko napigilan ang mapaluha. Pero nilakasan ko ang loob ko para maipakita sa kanila na totoo ang mga sinasabi ko. Ngunit pagpasok namin ay wala kaming nakita na kahit ano doon. Wala nang mga ilaw, ngunit sapat naman na ang liwanag mula sa labas para makita ang nasa loob. Wala ang mga bangkay at mga siomay. Naroon ang mga plastik na may bahid ng dugo at ang maruming gilingan. Ngunit bukod doon ay wala na kaming ibang nakita. Hanggang sa naisip ko ang cellphone ko. Sinilip ko kung saan iyon nahulog. Humiram pa ako ng flashlight sa isa sa mga pulis at laking tuwa ko nang makita ko yun sa ilalim ng tukador. Kinuha ko yun. Nagkatinginan ang mga pulis at muli nila akong tinanong. Pero tila hindi na sila naniwala sa paliwanag ko. Lalo na at wala naman silang nakita sa lugar na yon. Itinuro ko sa kanila kung paano ako nakatakas. Ipinakita ko ang bintana kung saan ako tumalon, ngunit hindi raw iyon maaaring maging ebidensya na isang aswang talaga ang humabol sa akin. Tinanong pa ako ng isa kung gumagamit raw ako ng ipinagbabawal ng gamot at kung maaari daw magpa-drug test ako. Hindi ko yun nagustuhan at nasigawan ko pa ang pulis na yun. Pagkatapos ay lumabas ako para tignan ang mga bakas ng dugo na naiwan ko noong gabing yun. Pero maging ang mga iyon ay nalinis na. Umuwi na lang kami noon, Sir Jupiter. Tuliro ako ngunit sa tulong ng aking girlfriend ay nalagpasan ko ang puntong yun sa aking buhay. Lumipat kami sa Maynila at dito na kami nagpatuloy ng pagtatrabaho. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang numero. Nagpakilala yung Chelsea at sinabi niya doon na hahanapin niya ako at hindi siya papayag hanggat hindi ako napapasa kanya. Muli akong nanghilakbot noon. Ipinakita ko yun sa aking girlfriend at sinabi niyang magpalit na lang kami ng number. Yun nga ang ginawa namin at magmula noon ay hindi na ako nagambalang muli ni Chelsea. Itinuring ko ng pangalawang buhay ang buhay ko ngayon at ang naranasan kong iyon ay binago ako ng gusto. Naisip ko na pagnanasa ang naging puno at dulo ng lahat ng nangyaring yun. At hanggang ngayon ay pinagsisisihan kong kinain ko ang mga siomay na ibinigay ni Chelsea. Gusto kong humingi ng tawad sa may-ari ng mga karneng naroon sa pagkain yun. Ngunit wala na akong magawa.
Wala akong pakialam kung maniniwala ang iba o hindi sa kwento kong ito, lalo na sa panahon natin ngayon. Pero ako, isa lang ang sigurado ko. May mga aswang at hindi lang sila basta kwentong bayan lang. Nariyan lang sila sa tabi-tabi. Malay ninyo, kayo na pala ang sunod na makukursunadahan ni Chelsea na magpatuloy ng lahi niyang aswang. Kapag may malansang amoy, pumapasok rin agad sa isip natin ang amoy ng dugo. At noon daw, kapag nakakaamoy ng dugo, ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Ang mga kwento natin ngayon ay tungkol sa mga aswang sa probinsya na talaga palang may anyong tao. At ano kaya yung sinasabing baboy-baboy ng ating letter sender na lumaki at ipinanganak sa Marinduque? At yung aswang sa uma ng isa pang sender na itago na lang natin sa pangalang Gianna. Ang lola tinang ko sa Marinduque. Malamig na gabi sa inyo, Sir Jupiter, at sa bumubuo ng Sitio Pangil. Sa mga ganitong panahon ay hindi ko maiwasang makapag-isip ng mga kababalaghan, lalo't ramdam ko ang malamig na hangin. Kaya naman biglang pumasok sa isip ko ang naging karanasan ng aking lolo patungkol sa kanyang nanay na isa palang aswang. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Poldo. At ang aking lolo naman ay si Lolo Upeng. Tapos ang lola ko sa tuhod. Ang nanay ni Lolo ay si Lola Tinang. Nakatira sa Marinduque kung saan ako lumaki. Pero ngayon ay nasa Laguna na ako. Dito lamang sa Calamba. Pumupunta lamang kami sa Marinduque tuwing magbabakasyon at kapag mahal na araw. Pero ang istoryang ito ay kinuwento ni Lolo sa akin nung ako ay musmus pa lamang. Palagi ko ay 12 anyos pa lamang ako noon. Pero ngayon ay 43 anyos na. Close kami ni Lolo Upeng dahil ako na lamang ang apo niyang natitira sa bahay. Ako kasi ang pinakabunso niyang apo, tsaka doon din nakatira si Lolo sa bahay namin. Tapos ang asawa niya na si Lola Bebeng ay namatay noong 1992. Dahil sa minsan lang naman umuwi ang mga kapatid ko na may mga trabaho at pamilya na noon, tapos ang mga pinsan ko naman ay nasa kani-kanilang bahay. Kami lang ni Lolo ang may bonding. Ipinanganak ako noong 1980 at simula noon ay si Lolo na ang lagi kong kasama. Mga teacher kasi ang mga magulang ko kaya kami lamang nina Lolo at Lola ang naroon. Minsan sumasama ako sa kanila sa bukid o kaya naman ay pumapabundok kami ni Lolo dahil sinasama niya ako sa pangunguha ng kahoy. Para bang sila na ang tumayong magulang ko dahil tuwing weekend ko lamang halos nakakasama sina tatay. Tapos kapag dumadating naman sila ay madalas tulog na ako. Sina Lolo at Lola ang nakasama ko kaya umikot ang childhood ko sa kanila. Marami rin akong natutunan mula sa kanila. Kaya ganoon na lamang ang lungkot ko noong pumanaw si Lola. At syempre, nagluluksa din ang lolo ko noon.
Pero patuloy kami sa buhay at tanging ako na lamang ang kasama niya sa bukid at sa bundok. Marami siyang ikinuwento sa akin noon na hindi ko na mabanggit lahat, pero ito ay tungkol sa paaralan. Mga nangyari noong siya ay bata pa at marami pang iba. At ito na nga. Hindi ko malilimutan ang mga kwento ni Lolo tungkol sa karanasan niya sa pinanggalingang pamilya. Ang aking lola sa tuhod. Pahapon na noon at patapos na kaming mangahoy ni Lolo sa bundok. Ang alam ko noon, naghahanap pa ako ng lawa o yung mga gagambang ipinanglalaban at ibebenta ko kinabukasan sa school. Doon ay nagulat ako nang may bigla na lamang humablot sa akin at ito ay si Lolo. Dali-dali kaming naglakad pababa ng bundok habang daladala ang mga kahoy at hindi ko alam kung bakit. Pero walang imik si Lolo Uping habang kami ay naglalakad. Noon ay hindi ko pa maipaliwanag ang naging ekspresyon ni Lolo dahil akala ko ay nasa isip na naman niya si Lola. Lagi kasi siyang tumatahimik kapag nasasagi sa isip niya ang alaala ni Lola Bebeng. Pero masasabi ko na ngayon na ang itsura niya ay yung tipong nakakita ng aswang. At yun nga ang nangyari dahil ang lahat ay nabanggit niya sa akin noong nakauwi na kami sa aming bahay. Doon daw sa may kakahuyan ay may kumaluskos at nakita niya ang isang lalaki na inakala niyang tao. Pero isa pala itong baboy-baboy. Kwento-kwento na noong bata pa ako ang tungkol sa baboy-baboy. Pero kay Lolo ko lamang nalaman ang totoong itsura nito. Sabi niya kalahi daw ng mga aswang ang mga baboy-baboy. Mahaba ang buhok. Pangit ang itsura na baliktad kung lumakad. Ang ulo nito ay nasa puwetan at parabang sa dako kung gumapang o lumakad at napakabilis rin nito. Kaya pala dali-dali akong hinablot ni Lolo ay baka raw ako ang pagdiskitahan. Dahil nang bibiktima rin ito ng mga batang walang kalaban-laban pero ang karaniwang pagkain nila ay ang mga alagang hayop sa mga bahay-bahay. At gaya ng mga aswang, ang mga baboy-baboy ay mga tao raw na nagpapalit lamang ng anyo gamit ang mga langis at ritual mula sa kasulatang may itim na mahika. Doon na ako nagtaka kung bakit ang lawak-lawak ng kaalaman ni Lolo tungkol sa mga nilalang na ganoon. First time ko rin kasi yun marinig mula sa kanya at bagkus na matakot ay mas na-curious ako sa kung ano pang nalalaman niya tungkol dito. Hindi kasi ako yung tipong matatakutin noong bata dahil hindi naman ako naniniwala sa mga multo, aswang at iba pang nilalang hanggat hindi ko pa ito nakikita. Kaya maliban sa mamangha sa istorya ng lolo ko, pinag-isipan ko na rin na baka gusto niya lamang akong takutin para hindi na ako manguha ng gagamba doon sa bundok. Hindi naman sumagot si Lolo Upeng matapos ko siyang kulitin sa kanyang nalalaman. Hindi ko na lang yun pinansin noon dahil mas iniintindi ko ang pagpapadalit ng kalan gamit ang aming mga nakuhang panggatong lalo na at maghahapunan na rin noon. Dumating sina tatay at nanay noon para makisalo sa amin ni Lolo at sa pagkainan ay hindi na namin napagkwentuhan ang tungkol sa nangyari.
Baka rin kasi pagalitan pa ako ni nanay o kaya naman ay hindi ako payagan ni tatay na sumama kay lolo sa kakahuyan. Ayaw ko namang mangyari yun dahil mag-isa na nga lang si lolo sa buhay noon at tanging ako na lamang ang kadamay niya. Opo, ganyan talaga ako mag-isip pagdating kay lolo noon. May pagkamature na pero ang totoong sanhi nito ay ang aming closeness at pagmamahal ko sa kanya. Kinabukasan Sabado ay tahimik pa rin si lolo. Hindi ko alam kung dahil ito kay lola o sa baboy-baboy na nakita niya. Sa puntong ito ay kinumpronta ko na si lolo dahil ayaw ko siyang nakikitang ganoon. At hindi rin kasi mawala sa isip ko ang baboy-baboy na ikinikwento niya. Tinanong ko si lolo kung bakit ba ang tahimik niya. Ano kayang nangyari? Yung baboy-baboy ba yun? O si Lola Bebeng? Tila naguluhan pa ako sa sagot ni lolo dahil sinabi niyang sana nga raw ay si Lola yun. Ngunit ang iniisip niya ay hindi ko rin daw naman maiintindihan. Kaya mas mabuti pang hindi na niya ikwento lalo na't delikado daw ito para sa akin. Pero dahil doon ay mas lumalim pa ang aking pagkagustong malaman ang kanyang kwento. Pinilit ko ang aking lolo hanggang sa nakulitan na siya sa akin at napilitang ikwento na ang dahilan kung bakit siya naging matahimik. Ayon kay lolo, ito raw ay sikreto ng aming pamilya at mga galit ng aking tatay kapag nalamang naikwento ni lolo ang tungkol dito. Kaya pinangakuan ko siyang isasara ko ang aking bibig patungkol dito. Puntong yun ay mas naramdaman ko na magbabago ang ihip ng hangin dahil isinarado ni lolo ang pinto at mga bintana. Tanging kaming dalawa lamang talaga ang magkakarinigan. At nabigla ako nang sabihin ni lolo na nagsinungaling siya sa akin kahapon sa kanyang ikinuwento. May iba pa raw kasing dahilan kung bakit mabilis kaming naglakad pababa ng bundok. Yun ay dahil pamilyar daw ang itsura ng baboy-baboy na yun. Kaya nangangamba siyang baka kuhain siya nito. Doon ay gulong-gulo pa ang isip ko. Naghalo ang pagtataka at kaba dahil doon ko naramdaman na hindi na nagbibiro si lolo. Nagulat ako sa kanyang sinabi at mas lalong hindi ko rin inasahan ang kanyang mga susunod na sinabi. Natigilan ako nang sabihin niya ang dahilan kung bakit yun pamilyar at wala akong nabanggit na kahit anong salita sa sandaling yun ay pinili kong makinig pa sa kanyang istorya. Sabi ni Lolo Upeng kaya raw ito pamilyar sa kanya ay dahil alam niyang kasamahan siya ng kanyang nanay noon. Isang baboy-baboy, si Lola Tinang. Si Lola Tinang po ay lola ko na po sa tuhod dahil siya ay nanay ni Lola at sinasabing isa raw itong baboy-baboy. May lahi daw kaming aswang at sabi ni Lolo ay nagmula pa raw ito sa aming kanino-ninunuan. At ang nagpasa lamang ng itim na kapangyarihan kay Lola Tinang ay mismong ang kanyang ama, ang lolo ni Lolo Upeng. Binanggit pa ni Lolo Upeng na merong anting-anting ang kanyang nanay, na siya lamang ang nakakakita
at dito raw nanggagaling ang lakas para magbagong anyo. Kaakibat daw nito ang isang langis at ritual mula sa itim na libro. Kahit kailan ay hindi ko nakita ang libro at maging ang langis ni Lola Tinang. Mula raw nang ipinanganak si Lolo Upeng ay doon na nagsimulang magbago ang lahat. Noong una, akala raw ng kapatid ni Lolo ay nasiraan lamang si Lola Tinang ng bait o kaya naman ay nahipan ng hangin noong matapos siyang ipinanganak. Pero nagbago ang lahat noong unti-unting manakit ang lola at madalas lumalabas sa gabi. Noong nagkamuwang na ang Lolo Upeng sa mundo ay hindi na niya nakapiling ang kanyang nanay dahil nasa ibang bahay siya. Isang kubo na ginawa lamang ng kanyang mga kapatid. Pero ayon kay Lolo, alam niyang kilala siya ni Lola. Paminsan-minsan ay bumabalik siya sa tamang pag-iisip at doon daw niya ito kinakausap. Pero ibinilin ng mga kapatid ni Lolo na iwas-iwasan daw niya yun dahil baka sa kanya raw ipasa ang kapangyarihan. Nang tumungtong sa 12 anyos si Lolo, may isang dapit hapon raw noon na tumakas siya sa kanyang mga kapatid para dalhan ng pagkain ang kanyang inay. Kasagsagan daw kasi iyon noong mga oras na inggit siya sa mga kalaro niya dahil normal ang kanilang mga nanay. Tandang-tanda pa ni Lolo Upeng noon habang daladala niya ang tinapay. Sumilip daw siya sa bintana ng kubo pero wala naman siyang nakita. At noong sumilip siya sa isa pang bintana ay doon na niya nakita na nasa lapag si Lola at ang itsura niya ay yung sa baboy-baboy. Noon ay may kinakain siyang buhay na manok. Habang ikinikwento ito ni Lolo ay nagtataasan na rin ang mga balahibo ko at ipinagpatuloy pa niyang kumaripas raw siya ng takbo noon pabalik ng bahay kahit mawala na yung tsinelas at malaglag na yung tinapay. Sinermonan siya ng mga kapatid niya noon dahil hindi raw siya nakikinig. At doon niya lang napagtanto na totoo pala ang sinasabi nila. Pero alam daw ng mga taga-baryo ang tungkol sa Lola Tinang pero kahit na siya ay kalahi ng mga aswang, walang gumagalaw sa kanya dahil mabait daw si Lola noong hindi pa nangyayari yun. Hindi pa rin mawawala ang masasamang tingin ng tao sa kanila noon. Pero kalaunan ay nakasanayan na yun ni Lolo. Ang hinala ni Lolo ay sinumpa lamang si Lola Tinang at gumana lang ang kanyang kapangyarihan sa kondisyong ipanganak niya ang kanyang ikawalong anak at si Lolo Upeng iyon. Tila ba nakatadhana na ito sa kanya kaya hindi rin daw siya natakot sa Lola Tinang. Alam rin daw ni Lolo Upeng na may kasamahan pa si Lola na iba dahil minsan ay nakikita niya sila sa gabi na pumupunta sa kakahuyan para maghanap ng makakain. Minsan napapanood niya rin ang pagpapahid ni Lola ng langis at ang kanyang pagbabagong anyo. Pero kahit na may anting-anting at kapangyarihan, namatay rin daw ito sa edad na 90. Dahil doon ay tiyak na hindi ko na talaga naabutang buhay si Lola Tinang at maging ang kubong sinasabi ni Lolo ay wala rin sa paligid. Kaya naitanong ko ito sa kanya. Pero sabi ni Lolo ay hindi raw yun doon sa barangay na tinitirhan namin dahil ang kubo raw ay nandoon sa dating bahay sa Magapua,
sa kabilang ilog pa. Hindi na rin namin yon nabisita dahil sira na ang mga tulay at delikado pa kung tatawid sa ilog. Palagay rin ni Lolo ay wasak na ang kubong yun, lalo na't matagal ng panahon ang lumipas. Lumipat na rin daw kasi sila sa bayanan noong matapos pumanaw si Lola Tinang. Doon ko inakala natapos na ang kanyang istorya. Pero may kasunod pa palang kwento na hindi ko alam kung ano ang aking naging reaksyon. Dalawang beses raw kasi ibinurol si Lola at noong unang pagkakataon na siya ay namatay sa paningin niya na lolo, nabuhay raw itong muli habang nakaburol. Hindi alam ni Lolo kung dahil ba ito sa hindi nila pinaimbalsamo si Lola dahil hindi naman ito uso noon. Pero ang alam nila na may kinalaman din doon ang itim na kapangyarihan. Nabuhay pa raw si Lola ng ilang buwan at noon ay normal na siya. Ikinwento rin daw nito sa kanila ang kanyang lihim. Pero hindi nila tinanggap ang kanyang inaalok na kapangyarihan. Doon na naputol ang lahing aswang sa pamilya namin. Napansin rin nila na kinuha ang puso ni Lola noong siya ay muling ibinurol at baka raw ang mga kasamahan niya ang gumawa nito bilang kapalit ng hindi pagpapasa ng anting-anting. Hindi rin alam ni Lolo na buhay pa pala ang ibang kasamahan ni Lola magpahanggang ngayon. At sa tingin daw niya ay gusto nilang kunin kami dahil nga kami raw ay may lahing aswang. Simula noon ay napagdesisyonan namin ni Lolo na bawas-bawasan na rin ang pangangahoy, lalo na sa gabi. Natigilan talaga ako noong mga oras na yan dahil hindi ko rin alam ang aking magiging reaksyon. Pero alam ko sa sarili ko na hindi lamang gawa-gawa ang kwento ni Lolo, kaya naniwala akong baboy-baboy si Lola Tinang at may lahi kaming aswang. Pero hindi na rin naman namin ito napag-usapan dahil misteryosong hindi na nagpakitang muli ang baboy-baboy sa kakahuyan at kalaunan ay nagpaalam na rin si Lolo sa akin noong 1995. Malungkot ako noon, pero alam kong masaya na siya ngayon sa piling ni Lola at habang buhay kong isa sa buhay ang kanyang mga aral at kwento. Siya nga pala, Lo. Sorry kung naikwento ko ang pamilya natin dito pero matagal na naman yun. Kaya huwag ka nang magalit. Sir Jupiter, maraming salamat. Aswang sa Uma. Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyo. Ito pong kwento na ibabahagi ko ay real-life experience ng kasamahan ko sa trabaho. Naitago na lang natin sa pangalang Gianna. Na-share po niya itong kwento niya habang nasa night shift kami sa isang kumpanya sa Danau City, Cebu. Di ko na lang po papangalanan kasi known naman po ang kumpanyang ito. Tinanong po kasi siya if naniniwala ba siya sa aswang o mga maligno. Break time kasi namin noon at nakikinig ako ng kwento ninyo tungkol sa aswang. At di ko in-expect na may karanasan na pala siya sa mga ganito.
Naganap daw po ito noong 12 anyos pa lamang si Gianna sa probinsya nila sa bandang norte ng Cebu. Isang hapon po noong kakatapos lang po nila manguha ng kahoy para gawing panggatong kasama ang ate-ana niya at ang kaklase, pati kapitbahay nila noon na si Jeline. Pababa na po sila noon mula sa masukal na bundok kung saan sila nanguha ng kahoy nang dumaan sila sa kanilang uma o taniman ng gulay at prutas. May nakasalubong silang matanda na uugod-ugod. Nagtaka sila kung saan daw pupunta at ano raw ang gagawin ng matanda. Mag-isa lang ito at halatang hirap sa paglalakad. Wala namang bahay dun sa parte na yon ng lugar nila. Napansin din nila na parang balisa ito. Doon pa lang ay parang iba na ang kutob ni Gianna at pabulong na tinanong ang ate niya kung pamilyar ba sa kanila yung matandang yun. Kaso hindi daw yun taga roon at ngayon lang din nakita ng ate niya. Ipinagsawalang bahala na lang nila ito at dali-daling naglakad patungo sa bahay nila. Bandang 3:00 ng hapon na noong nakauwi sila at nagpasyang magmeryenda muna. Habang sila ay nagpapahinga, naglaro naman ng habulan ang dalawang batang kapatid ni Jeline. Nakita ng mga bata yung matanda na parang nagtatago sa mayayabong na dahon ng mga halaman sa uma. Natakot ang mga bata sa matanda at dali-daling umuwi sa kanila. Napansin ni Gianna na parang maaga umuwi yung mga bata. Kahit na maliwanag pa naman ng mga oras na yun. Pagkagat ng dilim, Kuya Jupiter, ay may narinig po silang sumisigaw sa umahan nila. Parang nanghihingi ng tulong. Hindi nila maaninag kung sino o kung ano kasi madilim na at mataas ang mga dahon ng halaman doon. Sakto naman na dumating galing sa trabaho yung asawa ng ate ni Gianna, kaya nagpasama sila para tignan. Kumuha po siya ng sundang o bolo sa Tagalog para ipanghawi sa mga nagtataas ang dahon doon. Sila naman ang ate niya ay nagdala ng flashlight. Nang umabot na sila sa uma ay laking gulat nila na may nakita silang matanda na nakatungko sa gitna ng uma. Ito yung nakasalubong nila kanina noong pababa pa sila. Nang nasinagan po nila ito ng dalang flashlight ay tumayo po ito at nakatalikod. Tinanong po ito ng ate ni Gianna kung bakit daw nandoon siya ay gabi na at napakadilim na nung oras na yun. Hindi po ito kumibo at dahan-dahang humarap. Kuya Jupiter, napaatras po sila ng sandaling yun. Nanigas po ang katawan nila sa nakita nila. Nanlilisik ang mga mata nitong pula at nagtatayuan po ang buhok nito. Umaangil po ito na parang handa ng manakmal. Nang nagtangka po itong mandakma ay nawasiwas po ng asawa ng ate ni Gianna ang dala nitong sundang. Sa puntong iyon po ay sumigaw po si Gianna at ate niya sabay tumakbo pabalik ng bahay. Habang tumatakbo ay lumilingon po sila dahil baka hinahabol pa po sila ng matanda. Nang makabalik sa bahay ay dali-daling hinanap ni Gianna ang nanay at tatay niya na noon ay nasa kapitbahay at sinabihan kung anong nangyari. Nakasalubong po nila ang matanda na sa puntong yon ay parang bumalik sa matinong pag-iisip. Tinanong po ito ng mama ni Gianna
kung ano po ang ginagawa niya doon sa itaas ng uma. Sumagot lang ito ng, "Hindi ko alam, Inday. Hindi ko alam kung nasaan ako. Tingin ko naliligaw ako." At halatang balisa. Nag-offer po yung mama ni Gianna na ihatid po pababa yung matanda kasi madilim na at walang masyadong ilaw. Tumango lang yung matanda at habang naglalakad, ay napansin nila na nasa pinakalikod yung matanda. Di daw mapakali ang mama ni Gianna kaya pinauna niya po ito kasi sila naman yung may flashlight at para mailawan po nila ang dinadaanan nito. Matapos ang gabing yun, Kuya Jupiter, ay naging usap-usapan po sa kanila yung matanda na pinaniniwalaan po na aswang. Wala pong nakakakilala nito sa baryo nila. Ilang araw ang lumipas ay nakita po ito ng ate niya na nasa kalapit na barangay at parehas lang din ang suot na damit nung nakita nila ito. Misteryo pa rin po para sa kanila ang identity ng matanda na yon. Pero kung si Gian ang tatanungin, ay ang mga bata po sa kanila ang sadya ng aswang na yon. Maraming salamat po sa pagbasa niyo sa kwento ng kaibigan kong si Gianna. Ito po ang masugid niyong tagapakinig, si Rinuro.